Alright, Filipino Reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa nangyayaring Senate hearing na talaga namang trending na trending ngayon. Ito si Alice Go versus Senadora Loren Legarda. Ito na mga kaibigan, reaction video tayo. I'm sure this has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before si 1998, you were in business. Si Senadora mga kaibigan ay walang pagbabago, nanatiling maganda pa rin. That's what we have. Before 2022 po. Oo. At yun yung bumili ka ng lupa at nagtayo ng mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi ikaw yung bumili ng gusali, nagtayo ng gusali, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Prior po, ako po. Yes. Okay, tama. And by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon, kung saan kinatatayo ng lupa mo. At ang mga krimen na ito ay human trafficking among others, including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Your Honor, before nangyari po yung raid, wala po akong alam. Okay, walang alam. Okay, continue. In fact, wala pong dumarating po na report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Mayor, di ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar? Tama. Is that not your sworn duty as the chief executive of a local government unit? Your Honor, yes po. Every month po, tinatanong ko rin po, mayroon din po akong tao na inassign po para tanongin po yung mga housekeeping po na taga-Bamban po na kung meron po silang ginagawa mga alimalya po doon sa loob po. And wala pong dumarating po sa akin na report po na may ginagawa po silang Gano'ng kalaki yung lupa, Mayor? Doon kung saan nagtayo ng mga gusali? Kung saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal ng mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan? Kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities, kung saan ginaganap ang iba't ibang klaseng krimen, ilang ektarya, at hindi nyo alam sa Banban bilang mayor? Your Honor, 7+ hectares po. So, 7+ hectares, you're a mayor of Banban Town, newly elected. Kayo po syempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon. Syempre po, kilala nyo yung kapitan. Anong barangay po yung 7 hectares na yon? Your Honor, Barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At Your Honor, yung mismong POGO po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from PAGCOR po. Then that's the only time po na minigyan ko po sila ng permit po. 2nd, 3rd, and 4th floor po. At yung mga nahuli at nasagip na mga dayuhan at mga Pilipino ay alam nyong nangyari yon, di ba? Alam nyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At bakit wala kang alam? Tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaki ang mga gusali? Yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po, at para mag-gather pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. Ganon? The whole 2 years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious, illegal, criminal activities in a barangay in your town, and you will say wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, wala pong dumating sa akin na ini-report po. In fact, noong 2023 po, hindi ka pa nagtanong sa mga kapulisan kung may nagaganap dyan or wala sa mga barangay? Talagang, first, nung nakaraan beses po na na-raid po yun, bagay, tatanggihin yan pag may lagay. Form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagitnaan po ng aming investigation po, nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam. Pero bilang kayo LGU po ang may-ari ng lupa
kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So, kilala niyo po sila. Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, Yes po. divestment, but you know them. Kilala ko po yung Huang Jiyang po, Your Honor. So, kilala nyo, ano po yung negosyo ng inyong kadil Yan na. na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa nyo? Yan na. Your Honor, kilala ko po si Huang Jiyang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po. At after po ng raid, tinanong ko rin po siya ano nangyari. Sabi rin po niya sa akin, nasa korte na. Yan po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na raid. That's your conversation as landowner. But your concern as mayor, considering talamak, how do you say, anong salita doon na grabe ang nangyayari ng krimen sa iyong jurisdiction. Nasasakupan. Di po kayo, Grabe. Hindi naman ganyan ang ibang mayor. Ang ibang mayor, good boy. Joke lang. na bahala. Your Honor, yung nakaraan po na raid po na company, tsaka yung company po ngayon is 2 different company po. Binigyan ko lang po sila ng lisensya po, binigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nagkapagbigay po sila ng provision license po sa opisina ko po. Yes. Bigay ng license, hindi nyo alam, hanggang renade sila. Alam nyo, pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor, at nanalo kayo ng ilang daang votes over your 500. rival, and you're saying something that you're familiar because kayo may-ari ng lupa at kilala nyo yung tao, nagtayo ng malaking gusali, at nagkaroon ng raid na last year, at hindi nyo alam na nagaganap ang mga krimen na yon right under your nose in the LGU which you had? Your Honor, lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban, sila po ay meron pong lisensya po na galing sa PAGCOR. In fact, itong last po na raid po ay meron pong 24/7 po na PAGCOR po nagbabantay po doon sa site. Parang ang dating nito, si Alice Go, yung PAGCOR ang ano. Okay? Okay, continue lang. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Bakit pa niligal ng Pogo sa Pilipinas? Kaya yan. Okay, Pogo continue lang. lamang ang nagaganap at yung mga nasa gitna mga dayuhan na natatraffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta ng mga tao, dayuhan man o Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alam ang nangyayari? Your Honor, walang pong dumating po na report. In fact, before po nangyari, I think 2 weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po, para sa isang open house po na visitation po. Nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po, na galing po sa Sangguniang Bayan po, na nire-require po ng konseho po ang aking local police po na na mag-report, mag-submit po sila ng report po in a weekly basis. Wala pong dumarating din po na report po sa amin na meron po nangyayari po na any crime po sa loob. Anong ginawa po nyo? Ito mga kaibigan, yung mga nangyayari sa isang bayan, sa totoo lang, alam ng mga kapulisan yan. Okay? Na dito ay may operation ng Pogo. Dito ay may operation ng alam ng mga kapulisan yan. Okay? Okay, continue lang. Nung natuklasan nyo, na-renade sila, na may mga illegal activities dun sa lugar. Mga illegal activities dito. Alam yan. Para kung saan kayo ay parte dati, na sabi nyo nag-divest na kayo. And what have you done? Your Honor, gumawa po ako ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para imbestigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na tinanong po namin sila, ano ba talaga nangyari? Meron po ba kayo nakita na tinatorture po? Unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. Nako, ay nagsisinungaling ang mga bagay na yan. Okay? Isang malaking kasinungaling. Imposible naman yun. Okay? Na hindi malalaman ng ano. Kasi nga mga kaibigan, sa isang bayan, yung nasasakupan mo, yung lahat ng ginagawa mo, kilala mo mga tao dyan eh. Okay? Karamihan dyan, kung yan man ay Chinese or Pilipino.
sa isang bayan, mga kaibigan, alam mo kung ikaw ay nasa katungkol, alam mo kung sino mga adik, okay? Alam mo kung sino mga sugarol. Alam mo ang ginagawa ng iyong bayan. Siguro ito nagsisinungaling talaga. 200 plus po kasing naging empleyado po na local po doon sa site. At one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong kasi po I believe po yung housekeeping po nakakaikot po sila ng entire compound at kung meron po mga crime po na ginagawa po kahit paano sila po yung makakuha po ng information po kaagad. Before 2022, Mayor Go, anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Ako po ay isang magbababoy po. Farmer po ako. Piggery po yung negosyo ko. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Ay siyempre sabihin niya siya. Okay? Kasi nga, pag tumakbo ka, pag nag-file ka mga kaibigan ng candidacy, tatanungin niya sino, ang sagot mo niyan, ako lang, ganun. Okay, continue lang. Sarili ko po. Diba? Childhood dream ko po. Childhood dream. Opo, ay gusto ko dream, okay. po na mga padali niya, no? mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo napanganak? Yan na. Nakita ko po, dito po sa birth certificate ko po, Hilot po, at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo napanganak? Saan lugar? Doon ba sa poblasyon, sa barangay, or sa barangay ano? Nakita ko po dito sa birth certificate ko po, Hilot. Hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan ka pinanganak? Saan pong lugar sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac, o sa Banban? Tarlac po. Tarlac. Saan po sa Tarlac? Matatalaib, Tarlac po. Ano po? Matatalaib, Tarlac. Matatalaib. Is that the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections. You're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Nung grade 1 ka, grade 2, grade 3, anong nangyari sa buhay mo? Or hindi ka na nag-aral, bilang isang Pilipino, nare-remember mo ba nang ikaw ay 5 years old, na ikaw ay naglalaro sa ganito, nag-akyat ka ba ng kalabaw, pakain ka ng aso, o ganon, ganyan. Nag-aalaga ka ng mga baboy-baboy, anong ginagawa mo? Tumbling-tumbling ka ba? Or ano? Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Barangay Virgen de los Remedios. Barangay ganyan, barangay ganon. Okay. Bantarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000. Hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki ka na kung lumaki. Lumaki po ako na, ako lang po. Ikaw lang? Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Ganon siya lang lumaki. Ito kay Ariel. Di ba? May ano ka? May yayadab ka, sigurado. Pinayan. Lumaki kayo mag-isa lang. Mag-isa. Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung makasamahan ko po sa farm. And sino po yung makasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? Wow. At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from a time you were born. Tama. So, the formative years from a time... Lumaki ka mag-isa, impossible, okay? Lumaki ka nang may katropa, sigurado. Your mother birthed you up to perhaps 10 years old. Sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So, sino po yung
sabi niyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi niyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short... Ako na ang sasagot. Okay? Ano ang sasagot? Ha? Wala. Okay? Chinese yan, mga kaibigan. Nagsisinungaling siya. Okay? Alright. Hanggang dito na lang. Puputulin ko na, ha, mga kaibigan, ha? Dahil mababa na. Isusunod ko na lang ulit sa susunod kong reaction. Okay? Subscribe. Thank you. Bye-bye.